rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Okay, isang magandang gabi po sa ating mga taga-subaybay dito sa programang Pulsuhan. Ako po ang iyong lingkod na si Levi Tatat at magbibigay po tayo ng 30 minutong talakayan sa kaganapan dito sa lalawigan ng Laguna at pupulsuhan po natin ng maayos yung ating mga nakita dito sa lalawigan ng Laguna. At una po, bigyan natin ng pansin, diin yung ginagawa ng mga kapulisan dito sa kanilang hinggil sa kanilang programang Oplan Lambat Sibat, lalong-lalo na itong ating Regional Director na si Police Chief Superintendent Richard Albano, at kamakailan nga ay present ni SILG Secretary Mar Rojas yung mga nakumpis kanilang mga item hinggil sa kanilang Oplan Lambat Sibat. At dito nga sa lungsod ng Santa Rosa, arestado ang isang sospek sa pagnanakaw sa trust beam na umabot sa halagang 10,000 pesos matapos itong maaresto ng mga sikyo ng Ayala Property Management Corporation sa Ayala Malls, Barangay Santo Domingo, Santa Rosa City. Ang sospek ay nakilalang si Ronilio Iscaro Madum, 38 anyos, binata may walang trabaho at tubong Bacolod City, at kasalukuyan nakatira sa Sitio Muson, Barangay Puting Kahoy, Silang Cavite. Agad na dila sa Santa Rosa Police Station upang ipagharap ng kasong malicious mischief sa korte. At sa bayan naman ng Kabinti, isang karpentero naman ang inaresto ng mga kagawad ng pulisya ng Kabinti Police Station na isang karpentero makaraan silang magsagawa ng search warrant sa Barangay Tagasan Road, Barangay Poblasyon, Kabinti. Ang suspect na nakuhanan ng dalawang piraso ng plastic sachet at naglalaman ng shabu at dalawang aluminum foil, isang improvised tutor, at ang suspect ay nakilalang si Michael Garcia Villaflores. Ang pag-aresto sa suspect ay batay sa search warrant na pinalabas ni Honorable Judge Agripino Morga, RTC Branch 32 ng San Pablo City. Ang suspect ay nakapit na ngayon sa PP Custodia Jail at naharap sa kasong RA 9165, Section 11 at 12. Samantala sa bayan naman ng Binyan at naaresto naman ang isang wanted person. Naaresto ng pulisya ang most wanted at top 5 municipal level sa bayan naman ng Pagsangan sa kasong Section 10 ng RA 7610 na ipinalabas ni Honorable Judge Jaime Blanca Flor ng RTC Branch 26 Santa Cruz, Laguna. Ang suspect ay nakilalang si Norman Custodio, 35 anyos, binata at nakatira sa Barangay San Isidro, Pagsangan, Laguna. Sa bayan naman ng Binyan, arestado rin ng pulisya ang wanted sa kaso qualified theft na pinalabas ni Honorable Judge sa Mercedes Dagdag Lindog at si Branch 14 na nasa Batangas. Ang suspect ay nakilalang si Anthony Villarreal, Trinidad, 25 anyos, may asawa at nakatira naman sa Anthony Villarreal, Trinidad. Ito ay nakatira sa Block 8, Lot 9, Juana 6, San Francisco, lungsod ng Binyan, na may piyansang 24,000 para sa kanyang pansamantalang kalayaan. So yan ang mga kaganapan na ating tinutukan at ating pinulsuhan dito sa lalawigan ng Laguna. At mamaya, makakapanayam natin itong bagong hepe ng pulisya ng Los Baños, Laguna na si Colonel Dantes.
upang alamin naman natin sa kanya ano yung kanyang mga programa na isasagawa sa bayan ng Los Baños. Pagkat yung dating hepe dyan na kaibigan natin ay marami ring accomplishment, si Colonel Desiderio. Bagamat napakabilis nga ng palitan, kaya tayo nagtataka. Kaya tinarapit natin tanongin si Laguna Provincial Director Police, Senior Superintendent Florendo Saligaw, kung bakit ganun napakabilis yung palitan at ang paliwanag niya sa atin dito sa mga RJ at sa mga lani. Eh sinasabi niya na OIC lang naman daw itong si Colonel Desiderio. Sa atin naman, kahit na OIC siya, pero marami naman siyang nagawang accomplishment para sa kapulisan diyan sa bayan ng Los Baños. At masigasig naman yung mama. At ito nga, wala pang isang buwan ay pumalit na itong si Colonel Dantes. Itong mamang ito ay nanggaling na ito sa CIDG noong araw. Ito ay naging provincial officer ng lalawigan ng Laguna. At kaya kilala natin ito na masigasig din naman pagdating sa mga implementation ng batas, lalo na dyan sa bayan ng Los Baños. At nais nating kapayanamin mamaya kung natawagan na at kausapin natin hinggil sa kanyang mga programa pa, yung kanyang may dadagdagan pa yung mga plano niya. Sapagkat sinabi nga natin na yung peryahan dyan ay pinakukuha na ng mayor's permit na makausap natin si Mayor Perez kamakailan. At tinanong nga natin bakit may mga peryahan dyan at pinaimbestigahan nga. At pinaimbestigahan ni Mayor at pinatawag nga kay Colonel Dantes, yung hepe ng pulisya, kung anong status. At yun nga ang updated nila, sinasabi nila kailangan ng permit. At nag-comply naman yung mga peryantes dyan. Sapagkat ang kailangan lang naman kasi kasiguraduhan ng mamamayan ng Los Baños yung kailangan sinisecure dito sapagkat hindi raw nila alam kung mga taga-saan galing itong mga peryantes na ito at nalidistino sa iba't ibang bayan. Kung gumawa nga naman ng gulo, ay napakahirap nun. At isa pa rin ang pupulsuhan natin, itong ating kabaro o katuto na kaya pala ito nagtatago sa alias na Mara Villegas, ay marami pala itong kasong ito sapagkat dati nung hindi pa sa media ay konektado siya sa Red Cross. At ito parang ginagawa nito, nagiging hanap buhay niya itong Red Cross sapagkat yung mga card pala ng Red Cross pag may nangangailangan ng dugo ay binibinta pala nitong si Tismocho alias Mara Villegas. Ko naman napakahunyangan mo kapatid, ha? Kung saan ka madikit, doon ka kakapit. Abay, sala naman yata yun. Nagkulay pula ka na. Akala mo naman, totoo. Yung pala, racket mo pala yan. Marami pala itong racket na ikaw na sinasabi mong taga-Kalambaka, taga-Cavite naman yung dyaryo, ay doon ka na lang malagi sa Lumban sapagkat marami kang mga kamag-anak doon. Nahunyango din. Tismocho. At kung kinakanlong ka man ni kapatid na Nelson Di Mapilis, ay dumaplis na yan. Sapagkat si Nelson Di Mapilis ay dumaplis na yan na nagkakangung sa iyo. Kaya ka naging tao dahil sa kanya at dahil sa mga koneksyon niya. May iyakan naman. Tama na yan. Alam mo, may kasabihan nga tayo na ang sobra ay kinakalos na. Ay marami ka nang naipon. Motsong-motso ko na, kaya Tismocho, ha? Huwag kang masyadong hunyango at huwag kang masyadong paepal. Lalo na may mga preskon, sinasabi mo, pinagkakalat mo yung baho mo. Nakakahiya ka, Tismocho, ha? At maging kamandag mo pala, umabot din sa Santo Tomas, Batangas, sapagkat may pabahay din dyan ng gobyerno na iyo palang pinasok ito, ha? Diyan sa Santo Tomas, Batangas, at ikaw pala ay naging kolektor din doon. Grabe pala ang racket itong si Tismocho. Dapat mag-racket ka na lang, ha? Huwag ka na mag-media, nakakahiya Alisin mo na yung alias mo, ha?
Tess Mucho, alias Mara Villegas. Alam mo, sa drama lang ginagamit yan, yung mga ganyan. Tess Mucho. At sinasabi mo, na ikaw ay media. Kung totoong media ka, dapat may ethical standard ka. Alam mo yung do's and don'ts ng media. Yun ang kailangan natin eh. Respetuhan, galangan. Ay kaya lang, kung nagtatago ka sa ibang pangalan, paano kung igagalang? Kasi mismong sarili mo, tinatago mo yung tunay na pagkatao mo. Ikaw mismo, gumagawa ng sarili mong multo. Kaya, tanggalin mo na yung Mara Villegas mo. Gawin mo ng Tess Mucho. Mga katuto, mag-ingat kayo dyan sapagkat marami na itong nabibiktima. Alam mo, ayaw natin mang-away ng ating kabaro, pero pagka ganito, ugali itong taong to, na marami nang nagko-complain sa kanya, na marami na pala itong ginancho, itong hunyangong ito, akala mo, mabilis magpalit yan, pagka nakadikit. May nagkwento sa akin noong sopa ng lalawigan ng Laguna, at naispatan ng ating bubuit, na ito palang si Tess Mucho, dumikit ng tudo dito sa konsihal ng Calamba na si Konsihal Ruth Mariano Hernandez, na First Lady naman, nagkataon naman na First Lady ng ating buting Governor Ramel Hernandez. At kung makakapit doon kay kay Gobernadora Hernandez, akala mo hindi na makakabitaw, kapit tuko. At dumikit agad yung kulay niya kasi mabilis magpalito ng kulay. Dahil alam mo mga hunyango, kung mapadikit sa kahoy, yan ang kulay niya. Kung mapadikit sa iba, yun ang kulay niya. At sinasabi niya, pinagmamalaki niya, na malakas siya doon. Ganyan kasi ang mga ugali na naturalista ng ating ng mga hunyango na tinatawag natin. Kaya ikaw, Tess Mucho, tanggalin mo na yung pangalan mong Mara Villegas, nakakahiya ka, ining. Marami nagtitext sa amin at marami paparating ng balita na sinasabing ikaw ay malakas na mangraket dito sa lalawigan ng Laguna. At isa pang narakit mo dyan, yung dating governor, yung aking best friend. Artistahin. Babalak mong sumunod sa yapak niya. Artista ka na rin. Kaya ang pangalan mo ay Tess Mucho. Nasa drama anthology yan ng ABS-CBN. ABS-CBN ka ba? Ikaw ay Sparkle. Sparkle. Na sa Cavite yung opisina nito. Tapos dito kayo nagkakalat ng lagim dito sa lalawigan ng Laguna. At napadikit ka lang sa isang gobernadora, ayaw mo nang kumapit at gusto mo na magpalit agad ng kulay. Ganon kabilis yung mga hunyango, pare ko. Kaya dito kay Dryan, ako'y natatawa dito kay Dryan sapagkat yung kanyang katoto, na kanyang kasamahan din, ay meron din problema kay Dryan. Kaya believe din ako sa paninindigan nitong si Dryan Zamora pagdating dyan sa prinsipyo. At mamaya tayo po muna ay magpapa-commercial at muli po tayong magbabalik sa ating programang Pulsuhan. I long to return to the days of the songs my mother taught me. They sing of a simpler life. They sing of a healthier life. Stroke by stroke, we create our future. A future that relies on and preserves the bounty of nature. A future that looks back on a simpler time, but strives to benefit generations to come. A future by New Valley. A breakthrough development where people and nature thrive in a truly balanced environment. And only one developer can turn this vision into reality. Ayala Land.
Shakey's getting the super grand slamming deal is going for the big win! First, choose your starter or pasta. Second, choose your drink. Third, choose the flavors for your 18-inch Shakey's Grand Slam Pizza. The Shakey's Super Grand Slamming Deal. It's the big win for only $9.99. And get a free super card for every order. Now this is what we call a Super Grand Slamming Deal! Okay, maraming salamat sa nagtiyaga ng aming komersyal. Alam mo kasi kahit na kami bago pa lang dito, marami nang nagpapa-commercial sa amin kaya makikita na yan ng ating mga kababayan yan na tayo dito ay seryosohan ang usapan sapagkat ito ay pulsuhan. Pupulsuhan namin kayo kung tama yung ginagawa ninyo at yung mga pinapatupad ninyong batas sa inyong mga nasasakupan. Lalo yun na yung mga barangay na may EPAL, ano? Ha? At lalo na doon sa mga barangay dyan, ha? Na nagpapaperya. Yung pala, ginagamit nyo lang yung Office of the Mayor. Pala, wala pa kayong permit. Aba, ay tayo pa yung, kung sino pa yung batas, yung pa yung butas. Ano? Diba? Aba, napakahirap nun.
At saludo tayo dyan. Kaya sabi ko nga kay Laguna Provincial Director, Police, Senior Superintendent Florendo Saligal, Sir, kung kami itatapat mo sa Campasiano Press Corps, abay maglabasan kami ng credential. Hindi yung nagtatago sila sa kanilang mga baro na media. Saan sila kumuha ng media? Tapos ba naman sila ng kursong journalism o mass comm? Kaya baka naman may media na dating konduktor, ha? Nakabihis ng 5. Ano yung 5? 5 daw yun eh. Nakabihis ng 5. Mukhang 5 piso na. Kaya gano'n, nakabihis. At may kotse pa ito na kulay pula na hindi pa rehistrado sa LTO. At ginagamit din yung kanyang karakas na media ere. Aba, mahirap ganyan mga katoto. Kaya dito sa pulsuhan, kahit nakabaro, pagka nagkamali, ay mahihirapan ka sa amin. Ha? Kaya, yun ang sinasabi namin. Siguro sa susunod, i-schedule natin yung ating interviewin, yung mga hepe, sapagkat sinabi na natin, in fairness naman kay Colonel Dantes, sinabihan natin yan kanina. Sapagkat balita ko may accomplishment sila, kukunin sana natin yung kanilang accomplishment para naman may hayag niya dito sa ating programang Pulsuhan, sapagkat alam mo ba maraming nanonood dito sa ating programang live on time itong stream dito sa Serbisyo Balita. At sa pamagitan nito, kaya tayo nagka-programa na Pulsuhan. Kaya ngayon, pupulsuhan namin kayo mga kababayan, ha? Na nagtatago kasi sa hindi ninyo sariling pangalan, ha? At magaling ka pang magpalit ng kulay. Ito talaga yung taong itong Hunyango eh. At pag nakadikit sa nakadikit agad doon sa gobernadora, akala mo mawawala yung gobernadora. At epal na epal nung sopa, Alam mo, kahit na hindi tayo dumating sa sopa, marami tayong bubuit dyan. Ha? Kaya ikaw, test mucho. Tanggalin mo na yung pagka-epal mo. Sobra ka Kahit saan na lang sobra ka, test mucho Sabi nga ng Batangas, Dini sa Batangas, ginagarote. Ha? Ang ginagarote pala doon, pinapalo. Akala mo naman kung anong garote. Pinapalo pala sa Batangas ang ginagarote. At may mga pagbati yung ating mga kasamaan. Halika nga dito, Dryan, para na sa ganun ma-entertain mo naman sila. At nasa ganun baka sabihin nila itong kalaban mo sino ba yun? Si John Polistico ba yun? Ha? Si John Polistico? Ha? John Baklang di John Pulistikong galang na kagulang-gulang. Ito ba yun? Ano ba naman yan? John Pulistikong kagulang-gulang na galang. Na wala kang galang sa babae. Sobra ka naman kabaro mo, tapos gaganunin mo, usiraan mo. Aba, alam mo ba ang ethical standard ng isang mamahayag? Don't take unfair advantage to your fellow journalist. Number 7 yun. Tandaan mo yan. Kung ikaw nag-aral ng media, o dumaan ka sa isang paaralan, universidad, nandyan yan sa ethical standard. Number 7. Don't take unfair advantage to your fellow journalist. Pero pagka peke yan, ipapanatan natin kasi hindi naman yan ang tunay na pangalan mo. Desmocho. Tanggalin mo na kasi yung Mara Villegas mo para wala ka ng drama-drama. Mahilig ka sa drama Desmocho ka na para yung mga naghahanap sa'yo na kinonektahan mo dyan sa PNR at yung pinagbenta mo ng card ng Red Cross, ay makita ka na. Malaman ang tunay na pangalan mo. Ang hirap sa'yo, nagtatago ka sinasabi mo na ikaw ay accountant, yung pala naman wala Ito, may nag-text dito may nagtatanong ano daw po ang
pwedeng gawin sa mga chief of police na chismoso. Uso kasi yan sa Laguna. Chismis at hindi trabaho ang ginagawa. Paupo-upo lang at pa Facebook ba ito? Aba, ay bawal Alam mo, Katuto, kung ikaw ang hepe, dapat serbisyo publiko. Dapat trabaho muna bago yung chismis. At kung tapos na yung trabaho mo, saka ka mag-chismis sa gabi. Kaya tinatawagan natin ang ating butihing Regional Director, Police Chief Superintendent Richard Albano. Sir, mag-ikot ka sa mga estasyon ng pulisya at alamin mo itong mga mga chismusong hepe mo, na nasisira yung damit ng ating kapulisan, dahil lamang dito sa mga chismis. Dapat unahin yung trabaho nyo, hindi chismis. At dapat kung magtrabaho kayo, ay legal yung ginagawa nyo, hindi yung illegal, hindi yung magtatanim kayo, lalo na dyan sa lungsod ng Calamba, mahilig mag-planting rice dyan, ang hepe dyan sa Calamba. At ito ay taga Ortigas daw ito, Ortigas. Ang tigas nitong si Ortigas na ito, sapagkat ang dami daw accomplishment ko, kaya lang, pinatulan pati yung bukis, pinatulan. Pero yung pinapahuli nating drug pusher dyan sa Barandal, ay hindi naman ginagawa. At hanggang ngayon, ay namamayagpag pa itong laring yan, sinasabi nila, na namamayagpag pa. Aba, Ortigas, kaya mo lang yatang huliin yung mga steel bukis sapagkat hindi sila manlaban Pero yung talamak na pusher dyan sa Barangay Barandal, hindi mo maano. Ay kitang-kita naman yan. At monitor naman, nasa watchlist nyo. Pero anong ginagawa nyo? Baka naman ito ay may payola sa inyo, At sinasabi nyo na ang ating katotohan. Alam mo, bibigyan lang natin ng konting pitik, pulso, yung ating mga nakita dyan sa lungsod ng Calamba. Salamat na lang at mabait yung ating butihing mayor dyan, si Mayor Timmy Chipeco at si Congressman Jun Chipeco, na walang mga kalaban sa politika sapagkat maganda yung kanilang ginagawa dahil totoong serbisyo publiko, yung abot kamay na serbisyo karaban na sinasagawa ng mag-amang ito ay tamang-tama para sa mamayan. Ating pagpapatuloy ang ating talakayan matapos ng ating isang komersyal.
Okay, at maraming salamat sa pagtitigas sa amin. At siyempre, sa ating programang Pulsuhan, at makakasama natin yung ating kasama dyan sa lalawigan ng Batangas, si Koy. Koy, magandang gabi. Magandang gabi po sa inyo, Kalebi. At sa ating pong mga milyong tagapakinig po dito sa Pilipinas at worldwide po dito sa Serbisyo Balita. Koy, sa experience mo sa Batangas, sa lalawigan ng Batangas, ano naman masasabi mo sa kapulisan at sa mga local government doon na nakaupo sa pagtrato sa media? Sa pagtrato sa media, batiin ko po si yung aming PD ron na si Colonel Jaira Fidel. Maganda naman po ang kanyang pamamalakad, lalo na po sa Oplan Lambat Sibat. Matagumpay po yung kanyang mga nagiging proyekto po doon at marami po silang nagiging accomplishment. Batiin ko rin po yung ating napakasipag na hepe ng Mabini, Batangas, si Major Russell Encarnacion. Sir, good evening. Good evening po, sir. Noong nakaraan, meron ka na namang accomplishment. Yung checkpoint, meron na namang nahuli na mga droga at baril ang kanyang mga tauhan. Talaga napakasipag po ng mamang yan. Kaya po talagang bagay sa kanya yung naging award niya po sa nakaraang pagdating ni Maroas, ng sekretary. Sapagkat lahat ng mga accomplishment ng kapulisan ay present ng ating buting bagong Regional Director, Police Chief Superintendent Richard Albano, kay Secretary Maroas, sapagkat ito pa lang si Maroas ang utak ng Oplan Lambat Sibat, sapagkat nung hepe itong QCPD, itong si General Albano, ay doon niya inumpisahan itong Oplan Lambat Sibat. Kaya marami silang accomplishment sa QCPD noon, nung siya yung director. Kaya dito sa Laguna, dinuplicate niya yon ng programa. Kaya kung mapapansin mo na marami silang accomplishment sa loob lamang ng 30 days yung kanilang ginawa. Pagkaupo ni Sir General Richard Albano, talaga naman nagpakita kagad ng bangis at kanyang pinakita kung ano talaga ang kanyang magagawa dito po sa Region 4. Alam mo, napakaganda yan sa isang kapulisan, sapagkat kung matino ang peace and order dito sa Calabarzon, maraming mga negosyante ang mawiwili na mamuhunan dito sa atin sa Calabarzon, sapagkat safe sila at walang mangyari siyang masama o anumang krimen ang magagawa. Di ba, Koy? Sa pag-iikot mo sa Batangas, ano yung masasabi mo sa peace and order doon? Masasabi ko naman po sa ilang bayan po sa Batangas, lalo na po sa amin sa Bawan, na maganda naman po ang tinatakbo sa ngayon ng aming peace and order. Katunayan nga po, meron pong bagong project ang aming pamahalaan doon na kailangan na kung ikay magkakaroon ng isang negosyo sa Bawan, kailangan unahin mo na magpakabit ng CCTV. Dahil itong CCTV ay malaki ang naitutulong sa mga nangyayaring krimen at iba pang bagay. Kaya ang utos ng aming mayor na si kagalang-galang na Ryan H. Dolor, na hindi ka mabibigyan ng permit sa kanyang nasasakupan kung hindi ka muna magpapakabit ng CCTV. Kailangan magpakabit ka ng CCTV para na rin sa maging protection sa kung anumang mangyayaring krimen. Ito yung Mayor Dolor ng Bawan na inupakan ni Katutong Leo Obligar sa kanyang programa. Sapagkat ito palang negosyante doon ng motor ay hindi nagbibigay ng rehistro sa kanyang mga binibenta. Nung inupakan ni Katutong Leo Obligar sa kanyang programa, ay sige,
Sa linya na naman natin, itong ating Calabarzon Director, Police Chief Superintendent Richard Arbano. Sir, magandang gabi, sir. Good evening, Lani, at saka tagapaginig. Yes, sir. Oo. Sir, alam mo, sir, tinatalakay namin yung programang Uplan Lambat Sipat at kung saan nga anong kaganapan ng Lunes, kung saan nandyan ng ating butihing DILG Secretary Marojas at sa loob lamang ng 30 days at marami kayong na-accomplish dito sa programa niyo, sir. Oo, Lani, tama, sir, pero Levi, alam sir. mo, yung Levi, sir. accomplishment natin, tulong din ng mamayan, tulong yung hindi naman po pwede nakapulis lang at dinipin ng mga mamayan to. Kaya papasalamat ako ng mga tandito, taga dito sa Calabarzon sa tulong nyo sa inyong kapulisan. Yun nga, sir, ang pinapaliwanag ko sapagkat kung mahusay yung peace in order dito sa Calabarzon ay maraming mga negosyante ang mahihikayat na mamuhunan dito sapagkat sila ay safe sa lugar dito sa Calabarzon. Di ba, sir? Yes, tama, Lani. Oh. Tsaka Ang resulta naman doon sa 30 days na yun, sa tulong ng mamayan, sa tulong nyo, meron tayong nakuha. Isang 383 na lost firearms. Ito yung mga instrumento na ginagamit sa iba-ibang krimen. At saka 1,741 unregistered and questionable motorcycles. Kung saan, alam mo kasi itong motor at saka yung baril. Hindi ko sinasabi na lahat yung motor ay nagagamit. Pero ang isa kasi itong motor, itong mga baril, ito yung instrumento na ginagamit sa pag-commit ng crime. Alam mo naman yung krimen, para magkaroon ng krimen, yung baril, yung instrument, yung pagkakataon, at saka yung motive niya. So, yun ang ipe-prevent natin, yung pagkakataon. Yung motive kasi hindi mo rin mapipigilan dahil kung nagugutom. Pero yung instrument at saka yung pagkakataon, ito yung dapat i-prevent natin. Sir, may text dito sa amin at pakitingnan daw yung hepe ng Kalamba sapagkat sinasabi dito na minsan ay yung mga hinuhuli sa drugs ay medyo ninalagyan daw o tinataniman. Sir, napakaganda ng isinet yung example dito sa Calabarzon. At isang concerned citizens lang po ang nagsabi na ganun daw po yung trabaho nitong hepe dito sa Calamba. Sir, paki-check naman po para mas lalong maganda yung hanay ng pulisya pagka wala ng mga ganitong ugali ng Chief of Police dito sa lalawigan ng Laguna, sir. Siguro, nakakasiguro ka kasi titignan natin itong mga ganitong uri na report. Pangalawa, pasalamat ako din sa inyo. Dalanan nyo kayo rin ang makakatulong sa amin na linisin ang hanay ng kapulisan dito. Walang iba kung hindi kayo ang katulong. At kami, ako mismo, nagpapasalamat sa mga ganitong rine-report nyo. Maraming salamat at titignan ko lahat pagkakaasa kayo. Sir, hindi mo namin inaakusahan na ginawa nila pero pakitingnan lang, sir, para naman fair and square yung laban natin sa mamamayan. Yes. Para yung tiwala ng mamamayan sa kapulisan ay mas lalong umangat dahil sa set na example na ginagawa niya, sir. Salamat. Titignan natin at pagkakaasa ka na. Okay, sir. At pasensya na po kayo sa istorbo. At ngayon lang po kayo natawagan. Pero anyway, yung ating PIU po, in-inform ko na dapat ngayon ay interview namin para sa programa nyo sa Calabarzon. Ang sabi ni ma'am sa akin noong last Thursday, ay meron na po siyang schedule sa Krame. Buti na lamang po, may aming kasama si Larry Barreiro, kaya agad kayo na-contact. Maraming salamat, sir. Sir, nasa inyong pagkakataon para sa ating mga mamamayan at million po yung viewers namin dito sa Ustream Live. Okay. Una, hindi istorbo ang pagtatawag niyo. Alam niyo, ang pinaka-best partner ng mga pulis, ang hanay namin ay media. Yung media kasi, ito yung medium na kung pwede namin masabi kung ano yung dapat na para masabi sa mamamayan. Pangalawa, anong ginagawa ng inyong kapulisan at kayo rin ang nakakatulong sa kung saan anong ginagawa natin para sa mamamayan. Yes, sir. Then, ulitin ko, maraming salamat sa tulong nyo. Walang silbi, wala kaming silbi na dito sa pulis,
pa sir, last na tanong na lang, ano daw po yung, bukod daw po sa medal, yung mga kapulisan natin, ano daw po ang may handog natin doon sa ating mga pulis na gumagawa ng tamang tungkulin? Alam mo kasi, ang pinakamataas na may bibigay natin ay yung medalya. Okay? Ito naman, itong mga posisyon ng promotion, depende na doon kung ano yung degree ang nagawa nila. Tapos, yung posisyon naman na sinasabi ko, pwede natin itaas na mas mataas na posisyon. Okay, sir. Pero, sa kapwa nitong tatlo na banggit ko, ang pinakamataas at karangalan na may bigay natin sa kanila ay yung medalya. Yung pera, meron siya sabihin, kung if I may, pero sabit mo man yung 1,000, 2,000, pangit tignan, medalya, bagay sa uniforme. Iba yung pagkaramdam sa polis na mabibigyan ng karangalan ng katulad ng mga medalya. Okay sir, maraming salamat po at sa pagpapaunlak ninyo sa amin. Maraming salamat. At yan ang ating butihing Regional Director, Calabarzon Police Chief Superintendent Richard Albano, sapagkat napakabilis, mabilis sa media pag mga interview. At yan ang tama. Open siya sa media. Na talagang magpaliwanag at talaga naman sir, saludo po kami sa inyo. Dan, ano masasabi mo? At magpaalam ko na malapit na yung programa natin at may susunod na programa. Yung sa aming mayor, Mayor Ryan Dolor, ipagpatuloy niyo po yung inyong programa na tungkol sa CCTV at talaga naman pong kapakipakinabang po para sa ating mamamayan dyan sa Bawan. Congratulations po at sa amin pong ito po yung best friend mo? Happy ng Bawan, Batangas, si Major Jezreel Caldeon. Magandang gabi po sa inyo, sir. At sa kanyang deputy, si Elmer Aguila, Captain Elmer Aguila, magandang gabi po. Yun lang po, maraming salamat po. Okay, maraming salamat, Adan, at sa ating pagtatapos na, Koy, mamaya kasi susunod si Adan Koy, salamat, yung ating salamat po. chief reporter dyan sa Batangas, Pero sa ating pagtatapos, bibigyan natin silang magandang simbolo sapagkat dadasalan po natin to. At sa pangalan po ng Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama namin, nasa langit ka po, sambahin namin ang ngalan mo, mapakisama po kami sa mahal mong kaharian, sundin namin ang kalooban mo sa lupa tulad ng nasa langit. Ipagpala mo po sa amin ang kamahal-mahalang biyayang pinagkakalobo po sa amin sa araw-araw. Patawarin po kami sa aming mga pagkakasala tulad ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag po kaming pahintulot sa tukso at walay mo po kami sa dilang kasamaan sa inyo. Aba po, kalis-lisang Maria, puno ka po ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Huwag ka pong pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala din po ang anak na si Jesus. Biyerhin ka pong kalis-lisang Ina ni Jesucristo, ipalalayan mo kami lahat ng makasalanan, pagpalayan po kami at kaawaan. Luwalhati po sa Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kapara po ng sa unang-unang ay magpakailanman, magsawalang hanggan sa inyo. Diyan po nagtatapos ang ating programang Pulsuhan. Ito po ang inyong lingkod na si Levi Tatad. Hanggang sa susunod na Sabado, inyo pong antabayanan ang maiinit nating topic dito sa aking programang Pulsuhan. Bye-bye! Bye-bye po. Batiin ko muna yung aming Pangulo dyan sa kampo, si Jojo Magsumbol ng Batangas Chapter. Sir, magandang gabi po. Hindi naman nagsusumbong, Hindi naman po. Jojo Magsumbol ng People's Journal. Maraming salamat po, sir. Bye-bye.